Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang lalaki na nakaranas ng isa sa pinakamalaking himala sa buong buhay ni Jesus. Ito ang kwento ni Lazarus na muling binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories. Si Lazarus ay kaibigan ni Jesus at nakatira sa bayan ng Bethania kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae, sina Martha at Maria. Kilala si Lazarus sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa pamilya at tapat na pananampalataya. Ngunit dumating ang panahon na siya ay nagkasakit at ang sakit na iyon ay naging sanhi ng pangamba at lungkot sa kanyang pamilya. Si Martha at Maria ay labis na nag-alala at ipinadala nila ang balita kay Jesus. Panginoon, ang mahal naming kaibigan ay may sakit. Si Jesus, sa kanyang karunungan, ay hindi agad pumunta. Sa kanyang isip, may mas malalim na plano ang Diyos, isang plano na magpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa lahat. Habang si Lazarus ay unti-unting humihina, si Jesus ay nananatili sa kanyang lugar, nagtatanong sa kanyang sarili. Ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos at para sa pananampalataya ng lahat. Pagdating ni Jesus sa Bethania, si Lazarus ay patay na at nakalibing na sa loob ng 4 na araw. Ang paligid ay tahimik, puno ng lungkot at pangungulila. Si Martha, sa unang paglapit kay Jesus, ay lumapit na may halong galit at kalungkutan. Panginoon, kung nandyan ka lang noon, hindi mamamatay ang aking kapatid. Ngunit ang tinig ni Jesus ay puno ng kapayapaan at katiyakan. Hindi mamamatay ang iyong kapatid, siya ay mananariwa at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Martha ay nagulo ng damdamin. Sa isip niya, iniisip niya, paano ko maiintindihan ang sinabi niya? Patay na si Lazarus. Paano siya makakabuhay muli? Ngulit sa kabila ng kawalan ng kasiguluhan, may maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabi, kung sinabi niya, magkakaroon ng himala. Si Maria, na nakarinig ng balita, ay lumapit na umiiyak. Nahulog siya sa paan ni Jesus at sinabi, Panginoon, kung nandyan ka lang noon, hindi mamamatay ang aking kapatid. Nakinig si Jesus sa kanyang panalangin at hinayaan siyang ipadama ang kanyang damdamin. Sa katahimikan ng paligid, maririnig ang pag-iyak at ang malalim na hinaing ng isang pusong nagluluksa. Si Jesus ay lumapit sa libingan ni Lazarus at sa sandaling iyon, naramdaman ni Mary at Martha ang kapayapaan sa kanyang presensya. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Buksamin niyo ang libingan. Sa kabila ng pangamba at takot, pinakinggan nila siya at inalis ang bato. Sa loob ng libingan, naramdaman ng katahimikan. Tila ang hangin ay humihinga sa bawat sulok. Si Jesus ay tumingin sa langit, nagdasal, at pagkatapos ay sumidaw ng malakas, Lazarus, lumabas ka! At sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag, isang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Si Lazarus, na patay na, ay bumangon, nakalakad labas ng libingan, ang kanyang katawan ay buhay, at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagkamangha. Ang mga nakasaksi ay namangha at napuno ng takot at pananampalataya. Ito ay isang himala. Totoong siya ang anak ng Diyos. Bulong nila sa isa't isa. Si Mary at Martha ay dumalo sa kanyang bisik, umiiyak sa kagalakan at nagpasalamat sa Panginoon. Ang kanilang puso ay nagbago mula sa pangungulila tungo sa galak at pananampalataya. Ang kwento ni Lazarus ay paalala sa atin na sa kabila ng kamatayan, kawalan o pagsubok, may kapangyarihan ng Diyos na magdala ng buhay, pag-asa at pagbabago. Ipinapakita niya ito na sa bawat sandali ng kawalan ng pag-asa, may pagkakataon ng Diyos na magpakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal.
Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay wala ng pag-asa, parang lahat ay nagwakas na. Ngunit tulad ni Lazarus, may kapangyarihan ng Diyos na magdala ng bagong simula, magbigay liwanag sa dilim at buhayin ang ating pananampalataya. Ang kanyang kwento ay paalala na sa bawat isa sa atin, may pagkakataon tayong bumangon muli, magsimula muli at maging saksi ng kabutihan at himala ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Lazarus. Sana'y na-inspire kayo at nagdala ito ng pag-asa sa inyong puso. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Bible stories na magpapalakas ng pananampalataya at magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli, at naway gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.